Itong issue ng West Philippine Sea, matagal lang sumasama loob ko dito, panahon pa ni Digong. Kasi alam nyo, kaya ayoko sa China. Actually, it's not because of China. Hindi dahil sa China. Hindi dahil sa lugar. Hindi dahil sa mga tao. Hindi dahil sa kung ano man. It's because of their political system. Hindi ko kasi ako believer ng komunismo. At ang China po ngayon, yung quote-unquote People's Republic, is not actually a republic. Hindi talaga siya republika. Nagpapanggap lang siya na republika. Ang China po is a communist country. O hindi niyo po alam. Nung medyo aktibo pa ako sa simbahan, merong may mga missionary from China na nagpupunta sa pag nagkukwento sila ng mga nangyayari doon, hindi ko gusto yung mga nangyayari. And most of them don't live in the city. Syempre pag missionary usually sa probinsya sila given na yung religious persecution. So nandoon na yun. Tapos nandiyan din yung mga tao dito. Re-education camps. Tapos nabalitaan ko yung mga nangyari sa Uyghurs. Tapos etc. Napakaraming issue ng China pagdating sa human rights. So doon ako unang na parang turn off sa Chinese Communist Party. And doon pumasok si Digong. Ginusto ko rin naman si Digong dati eh. Baka naman umi-strategy lang kasi yun ang sabi sa atin ng mga vloggers eh. Sa social media, di ba? Yun ang sinasabi sa atin palagi. Ano lang yan? Strategy lang yan ng genius, ng political genius, no? Oo, that's the strategy of para to get investments, etc., etc. Okay, sige, walang problema. So pikit mata kung sinuportahan si Digong. Pinagtanggol ko pa siya doon sa West Philippine Sea, 'di ba? Nung binabatikos ng mga dilawan yung policy niya sa West Philippine Sea. Budol. Mga budol kayo. Nakita ko yung sa 6 na taon na panliligaw natin sa China, halos walang investments na pumasok sa Pilipinas. At ang yumaman, China. Sapak ulit. So yun. So I've never really been a fan of the previous administration's policy sa China. Tapos dumagdag pa to, itong sa West Philippine Sea. Nabuti na lang naisip ng ating Philippine Coast Guard na baguhin ang strategy. Na noong 2023, nag-decide ang ating AFP at ang ating Philippine Coast Guard na kapag sila ay lalayag, magre-record na sila. Bakit daw? Bakit? February to 2023. In-announce nila to. Maglalagay na raw sila ng media sa mga barko. Kasi, hindi raw na-expose sa taong bayan yung mga kabalbalan na ginagawa ng China sa kanila. Well, ako pala, personally, dahil ayoko sa China dati na, alam ko na yun, updated ako doon, alam ko na nangyayari yun. Pero maraming Pilipino na hindi naniniwala doon. Nung nilabas na, nag-umpisa nang maglabas ng video ang Pilipinas tungkol sa mga kalokohang ginagawa ng China. Nagalit na ang mga Pilipino sa China. At nag-umpisa na rin na i-bash si Digong dahil sa sobrang pagmamahal niya sa China. Bago na naman guys. 8 Chinese vessels shadow Philippine ship on 9-day patrol of Scarborough. Actually, mga kochero, ito yun ang picture. Panood natin yung balita. Mas maganda panood natin yung balita. Ayan. Tapos syempre, because of commitments, magsha-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't iba pang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. May tiniyak ang mga otoridad kasunod ng panibagong pangaharas ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard.
Tuloy raw ang pagiging transparent ito o pagsasapubliko ng mga ganyang klase ng insidente. Ang pangharas nangyari matapos ang paghatid ng ayuda sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc. At nakatutok si Joseph Moro. Sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa Zambales, linggo o buwan ang itinatagal sa lawat ng mga nangingisda. Kaya laking tuwa ng mga mangingisda nang malamang ang inakala nilang barko ng China kamakailan, barko ng Philippine Coast Guard pala na maghahatid sa kanila ng grocery. Ay, nung nakita ko Philippine Coast Guard, binirit ko na. Sa atin mo lang. Kasi masaya kasi yung parang may kakampi pala. Pero pagkatapos ng pamamahagi ng ayuda, hinaras ang ating Coast Guard ng China Coast Guard. Hindi lamang binundutan at basta hinarangan, kundi tumawid pa sa harap ng BRP Teresa Magbanwa ang isang barko ng China. Sa isang punto, halos dumikit pa ito Hindi sa magbangga, BRP Teresa Magbanwa. Mga aksyong paglabag sa International Regulations for Preventing Collisions at Sea o COLREG. May isa pang barko ng China na nakaangkla na sa bungad ng Baho de Masinloc. Wala pang bagong pahayag ulit ang China, pero ang mga dati nitong sinabi, iginit ng ating gobyerno na mali, kabilang ang pahayag ng China na may soberanya ito sa Baho de Masinloc at iligal na pumapasok ang barko ng Pilipinas. Lahat ng nakikita ninyong lubog during high tide within 200 nautical miles or 370 kilometers from our coast, part po yan ng exclusive economic zone natin. Yun yung pangalan niya na tinatawag nating West Philippine Sea. Para sa National Task Force on the West Philippine Sea, mahalaga na naipapakita sa publiko sa pamamagitan ng Transparency Initiative ang mga nangyayari sa West Philippine Sea para maitama na rin ang mga naglipa ng maling impormasyon tungkol dito. Tuloy raw yan sa kabila ng kasunduan ng Pilipinas at China sa Shanghai nitong Enero na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Para sa isang maritime security expert, kahit may ganyang kasunduan, hindi dapat abandonahin ang Pilipinas sa pagpapakita ng ginagawa ng China. And in those discussions, if China says to you, we don't like the pictures, we think the pictures are creating problems for us. On one hand, you can think, okay, well, maybe we can talk about that. But on the other hand, you want to think, those pictures give the Philippines leverage. You always have to measure China's words by its actions. Tugon naman ng task force, It's just part of the continuing engagement with China. It's part of the diplomatic track. No, definitely not, no? But as I said, alam mo naman kasi Joseph, this is a measured transparency, no? So at the end of the day, it's always about the national interest. Dapat lang. Dapat lang. At the end of the day, it should be national interest. Ano ba yung mas makakabuti sa bansa? Di ba? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ha? Kasi maraming bansa, eh. Ano yung makakabuti sa Pilipinas? Kasi yung mga yung mga pro-China dyan, ang iniisip nila kung ano yung kung ano yung sinasabi ng China tungkol sa sa Pilipinas. Yun ang pinopropagate nila. Ano ba yung narrative ng China? O ano ba yung gustong ipapaniwala sa atin ng China? Una, nagegerahin nila tayo. They won't. Kung gegerahin na tayo, sana noon pa. Ang laki-laki ng fleet nila. 300 yata o 3,000 ships. 300, more or less, 300. 3,000. I think. I could be wrong. Basta around that, parang it's either 300 or 3,000 plus. Either of the two. So, gagarahin lang tayo dapat nun pa. Bakit hindi? Nag-iintay sila na ano iniintay nila? Di ba? Ano iniintay nila? Sila yung superpower, eh. Di ba? Di ba yun ang palagi sinasabi sa atin? Hindi, mahal namin ang bansa kasi ayaw namin ng gera, di ba? Yun ang lagi sinasabi. O, di ba? Kaso ang problema, yun pa talagang issue. Hindi naman yun ang issue, eh. Pag ba pinaglaban natin yung kung anong para sa atin, magkaagera? Nagkaagera na ba? Pinaglalaban natin sa atin, ha? Nagkaagera na ba? O, naalala nyo yung sa EDCA? Nung pumasok yung mga bagong EDCA sites? O, ano sabi? Gagarahin na tayo ng China. Pag hindi tinanggal yung mga EDCA sites yan, gagarahin tayo ng China. Last year yun. Mga February of last year in-announce yun. Ano na ba ngayon? February 2024 na. Konti na lang, magba-Valentine's na. Ginera na ba tayo? Ginera na.
Wala pa rin. Which leaves you to think, mga kutsero, na baka yung mga yung mga sinasabi nito mga pro-China sympathizers is nothing but the threats na gustong iparating sa atin ng China. Hindi masyado lumipad yung yung drama eh. Hindi masyado lumipad. So, it's propaganda. Yun lang ang gustong, alam nyo, China cannot afford to go to war. Even if they cannot afford it. They cannot afford it in 2023. Mas lalo ngayon. Mas lalo ngayon. Kapag nag-angas-angas yan, most probably, parang yung mga lang yan, mga siga-siga sa kanto. Angas-angas lang yun. So ngayon, ito na nga ang bago nilang ginawa. Which is, ang sabi sa balita, it is a violation of anti-collision rules, sabi yan ng ating Philippine Coast Guard. According to Tariela, the PCG monitored 4 Chinese Coast Guard vessels and 4 Chinese maritime militia boats. Mas konti ngayon, no? Pinapaalis. Dati, 20, 30, hindi pa dati gano'n. Ngayon, medyo konti-konti na eh. Ngayon, 8 na lang. Diba? Baka nadala na rin kasi wala eh. Video speaks louder than words. Ang pangit ng video eh. Hindi maganda sa optics. At the same time, nag-cross din sila ng ating bow ng Philippine Coast Guard vessel, which is a violation of International Collision of Regulation. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Wow. Haba ng pangalan nun na. Or COLREGS. 2 beses nila ginawa ito. What do we expect? Isang beses nga, binangga pa yung diba? Yung isang barko natin. Bino-water cannon na nga eh. What do you expect? Despite this, Tariela said that the mission was still a success. The PCG were still able to conduct their patrols and secure Filipino fisherfolk in the area. China has continuously encroached upon Philippine waters despite the Permanent Court of Arbitration rendering their claim baseless. So, alam nyo mga kotsero, hindi pangit ang epekto nito sa atin. Itong ginagawa natin na pushback, hindi pangit ang epekto sa atin yan, guys. Maganda resulta sa atin ito kasi tayo mga Pilipino natututo tayo na palakasin yung sarili nating kakayahan, di ba? Yan ang natutunan natin eh. Kaya ang sinabi ng ating DND Secretary, si Gibo Chodoro, sabi niya, kailangan palakasin pa natin ang puwersa natin, hindi lang sa West Philippine Sea, pero pati sa Batanes. Yan na. Eto na. Ay, dakilang asaran. DND Secretary Gibo Chodoro called for more military presence in the country's northernmost province of Batanes. Bakit kaya? Chodoro said a higher operational tempo for the AFP would be implemented starting this year. The Naval Forces Northern Luzon said in a statement on Tuesday. This came after Chodoro visited the military's naval detachment in Mavulis Island and inspected the ongoing construction of the Naval Forward Operating Base Mahatao in Batan Island on Tuesday. Bakit daw kailangan i-develop? Kasi nakita niya yung mga inaayos na doon ng mga base militar. Mukhang kailangan nating what do you call this? Palawakin pa yung ating impluwensya, ating kapangyarihan o kakayanan para ipagtanggol ang ating teritoryo. Parang gano'n sinasabi ni Secretary Gibo eh. He was joined by AFP Chief General Browner Jr. and other ranking military officials. Sabi pa niya, Chodoro's visit highlights the importance of fortifying the country's territorial defense capabilities
which is required in protecting the nation. Sabi niya, he also called for the development of more structures, noting that Batanes is the spearhead of the Philippines as far as the northern baseline is concerned. Ito daw yung yung tusok nung sibat. Dapat daw matalas yung ating sibat, guys. Saan nakaturo yung sibat? Papuntang China, guys. Kaya ngayon itong si China, mga kochero, itong si China, nagalit. Nagalit si China. Huwag kayong maglaro ng apoy. Wang Wenbin, China's Ministry of Foreign Affairs spokesman, made the remark when asked to comment on the reported directive of Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro to military officials to deploy more troops in Batanes. Sabi, I want to stress again that the Taiwan question is at the heart of China's core interests and is a red line and bottom line that must not be crossed. Sabi ni Wang Wenbin. Sino may sabi sa'yo na para sa Taiwan yan? Wala kaming pakialam kay Taiwan. Bahala kayo sa buhay nyo, mag-away kayo. Batanes activities, none of China's business. Suplado rito si Secretary Gibu no? Paminsan-minsan. Maganda yan. Tuloy mo yan, sir. Gawa ka ng pangalan para sa 2028. Para may option kami, please. Para may option kami, please. The Defense Department stresses that Batanes is Philippine territory and China has no business warning the Philippines about what it does within its territory. Ay, grabe siya. Huwag kayong makialam. Bakura namin to. Sabi niya, according to the DND, it is their mandate to secure the sovereignty of the state and integrity of the national territory as enshrined in the Philippine Constitution. Tama naman. Mandato ho talaga ng ating gobyerno sa pamamagitan ng Department of National Defense na siguruhin na ang ating bansa ay may kapasidad na ipagtanggol yung kanyang sarili. Tama ho yun. Wala hong mali dun. Dapat nga, kinokontra natin yung batas nila eh. Kasi meron silang law na pinirmahan itong 2021 lang. Ang pangalan, Coast Guard Law. Itong buwisit na Coast Guard Law na to, basically, ang sinusulat lang dyan, si Coast Guard nila, the Chinese Coast Guard, ay walang ibang gagawin kung hindi ipagtanggol at ipaglaban ang mga teritoryo. Tinitreat nila na territorial jurisdiction nila yung nasa jurisdiction nila yung West Philippine Sea. Kaya ganyan si Coast Guard. Kaka-Chinese New Year lang, gumaganyan na agad kayo. Hindi kayo makahintay. Pababain nyo man lang yung amats ng mga tao dito. May mga lasing pa kaming mga Chinese Chinese na dito nakatira. So yun. Buti pa si Secretary Gibu suplado sa China Nag-comment pa nga yung kanina, yung nga si Ray Powell. Yung build-up plan na yan, malaking problema ni China yan. Magiging malaking problema ni China yan, guys. Sabi. Manila's planned military buildup in Batanes seemed to complicate China's strategic problems. That's according to former senior U.S. defense official Ray Powell. He says the Philippines, taking a stronger defense posture in Batanes, may force China to think twice on where it should focus on as it deals with its own problems at home, including an economic slowdown. He also lauds the Philippines for turning the tables on China and asking Beijing to mind its own business. Anything anyone ever says about China, they say, these are our internal affairs. So I think it's a clever turn of phrase by the secretary to say, look, that's none of, if you want to say that's none of anyone else's business, well, certainly what we do on our territory is none of yours. By strengthening Philippine national defense overall, and particularly in the maritime area, we want, to see China have to think about more things. Any day that Xi Jinping wakes up in the morning and thinks this is a bad day to cause problems for the Philippines is a good day for the Philippines. Gusto ko yun. As for the transparency campaign in the West Philippine Sea, Powell says Manila should never give it up during negotiations with Beijing. The Transparency Initiative has increased the Philippines' leverage. I understand that there have been meetings recently and they're trying to lower tensions, and that's great. You should always do that.
but don't give away your leverage. China, based on what they've put out publicly, is very unhappy with the pictures. They want the pictures to stop. They want the embedded reporters to stop. They stop that, and maybe we'll be less aggressive. Great. Ang pangit. Reserve the right to start that again, right? Don't stop it completely, because ultimately the issue is, if you don't harass our ships, there's nothing to put on television. Totoo naman. Di ba? Kasi yun yung gusto nila ipatanggal. Yun daw yung kwento. Ang kwento is, gusto nilang ipatanggal yung mga, itong Transparency Initiative. Itong si China. Kasama doon sa discussions yun na wala na nagvi-video, wala na magpi-picture, etc. etc. Yun yung sinasabi. Ngayon, mga kotsero, tama naman si Ray Powell doon. Tama naman siya. Kung wala kayong kalokohan pinagagagawa dyan, o di wala kami lalagay sa TV. Totoo naman yun eh. Kaya nga sabi ni Ray Powell, wag mong don't let go of your only leverage. Yun lang ang leverage. Totoo naman yun, mga kotsero. Yun lang ang leverage na meron tayo for now. For now. In-underestimate nila yung pagiging madaldal ng mga Pilipino. Akala ng China, ang mga Pilipino kapag naargabyado, tatahimik lang, di ba? Parang pasikip, gano'n. Di ba? Hindi magsasalita. O, ganun. Akala ng China. Eh, hindi. Lang yan. Simpleng utang nga lang sa tindahan. Pinopost pa sa Facebook eh. Grabe. Grabe. Dito sa actually, babal nga yung pero dito sa village namin, yung mga delinquent ng HOA fees, yung mga delinquent sa HOA fees, ay, Diyos ko, nakapost sa gate. Bawal yun, pero andyan eh. O, di ba? In-underestimate nila yung pagiging maingay ng mga Pilipino. Inaangkin yung mga teritoryo namin. Hindi namin kayo kayang labanan sa barko. Pero saan kami magaling? Pagiging chismoso. Ayun. Di kinarga. Tapos, nag-trending. O, di yung mga pinopost ni Coast Guard, mga binabalita ng local media, lalabas, kumakalat, nasisira ang image ng China lalo. Ayan. Alam nyo, mga kotsero, kaya ako feeling ko, teorya ko lang naman to. Isa sa mga nakasira na ekonomiya ng China, Pilipinas. Feeling ko lang. Yung isa sa mga nakasira ng confidence ng mga investors sa China, one of them is the Philippines. Feeling ko lang. Kasi syempre, nababalita yung, ba't naman ganyan si China? Ganyan. Oh, ganun. Balitaan nyo ba itong Pasko, itong Christmas season na usually ito yung pinaka-busy nilang season? Itong Christmas. Ito nakaraang Christmas season. Ilang planta, ilang manufacturing plants ang nagsara indefinitely. Ganong kalala. Ganong kalala ang kahirapan ngayon sa China. Mga bagong graduate, walang trabaho. Talk about underemployed. Yun ang underemployed, guys. Oh. Walang trabaho. Yung real estate nila, bagsak. Yung real estate economy nila, bagsak talaga. Wala. Si Evergrande, bankrupt. Tinry pang sagipin ng ng CCP, wala talaga, di kinaya. In foreign investments, bumagsak to negative 1.8 trillion last year. Imagine, yung mga investors nagkuhaan ng pera nila. Pull out ng pera. Ay, grabe. Ganong kahirap ang China ngayon. Kaya for the first time in history, lumabas si Xi Jinping sa media at umamin siya na bagsak ang ekonomiya ng China.
for the first time. Paano ngayon yun? Yung sa investors nila, kaya nag-alisan kasi ito kasing napakawalang yan nilang anti-surveillance law. May bago silang law. Anti-espionage law pala. Parang ganun. Surveillance o espionage. Hindi, anti-espionage law. Iba pala surveillance. Anti-espionage. So, anong ginagawa? Ang mga businesses daw doon, mga foreign lang foreign businesses lang, ay random audit tsaka random check ng mga empleyado. Random. Di mo alam kung kailan ka titirahin. Tapos, meron silang sinampulan isang beses, foreign news agency na merong office doon, inaresto yung host. Espionage daw. Nagbebenta daw ng intelligence papuntang Australia. Ay, grabe. Oh. Tindi. Ganun katindi dun, guys. Kaya na-turn off yung mga investors. Nag-aalisan. Bahala kayo dyan. Saan sila lumipat? Sayang, di natin nakakuha. Lumipat silang lahat. Vietnam, Thailand. Ganun. Doon sila lumipat Oh. Si Apple, nag-iisip ng umalis. Si Tesla lang yata. Si Elon Musk na lang baliw na gusto pa magstay ng China Nangyari. Kaya ako, mga kochero, hindi ako naniniwala na gegerahin tayo ng China anytime soon. Not now. Definitely not now. Not anytime soon. Lalo na, hindi pa nila kontrolado lahat. So, hindi nila kaya pang mag-mount ng gera. Which now, kaya ako tunatapi kasi nag-iintay ako ng sagot. Nag-iintay pala ako ng taong magsasalita. Kasi buong gobyerno narinig ko na tungkol dyan kay China Naringgan ko na lahat. Naringgan ko na yung DND, syempre, AFP, presidente, mga senador, congressman, pati mayor, naringgan na natin. Taong bayan, nariringgan na natin. Sino lang ba hindi natin nariringgan? Ay, yung butihin nating vice-presidente. Nakapag-comment sa lahat. Nakapag-comment sa ICC. Nakapag-comment sa SMNI. Nakapag-greet sa Chinese New Year. Kanina, nakapaglabas pa ng statement sa Chinese New Year. Lahat ng issue nasasalitaan niya maliban ang China. Tingnan nyo ito pa kayo sinabi niya last year. 2 years ago pala. Sabi niya, China inspires the Philippines to be economically aggressive. Inspiration. Ito yung nag-Chinese siya Ito yun. Taba pa dito ni VP Pumeta siya ngayon sabi niya, because of your contribution to the Asian economy, we are now the fastest growing economic region in the world. Thanks to China and its people, tiger cub economies like the Philippines are inspired to be more aggressive in our economic targets. Aggressive talaga. VP, yung aggression dito, hindi mo pansin? Kasi hindi lang sila sa economy aggressive Aggressive din sila sa natin, West Philippine Sea. Baka naman pwede ka rin mag-comment dito. Kasi Mindanao Secession, di mo na nga kinomentan Ito, national interest talaga to. Baka naman po, pwede. Naalala ko pa noon, si VP Sara, gusto rin niyang maging Department of National Defense.
Ay buti na lang pala, hindi siya yung na-appoint. Di ba masama pa nga yung loob ng mga Duterte Balahura supporters? Masama pa yung loob nila. Hindi man lang binigay yung gusto ni VP Sara. Ganyan. Eh buti na lang pala hindi binigay. Eh, paano to? Di ba? Baka kapag, Diyos ko, ni-imagine ko talaga. Baka yung tatay lang niya papuntahin niya sa China kapag merong gulo dyan sa West Philippine Sea. Papupuntahin lang niya yung tatay niya sa China para humibod uli ng puwet ni Xi Jinping. Di ba? Alam niyo naman si Xi Digong. Matindi pagmamahal dun sa China. Kaya natatawa ako minsan kapag sinasabi ng mga ng mga DBS na ng mga prominent people ng DBS. Sinasabi nila na sobrang pagmamahal ni Digong sa bayan, sobrang pagmamahal niya sa Pilipinas, etc., etc., what have you, etc., etc. Pakita nga paano mahalin ng Pilipinas, kontrahin niyo yung China. Kahit salita na lang. Hindi naman kailangan girahin kahit salita na lang. Parang ganun nga, Christina, ang pinapalabas ni VP. Kasalanan ng China, kaya raw umasenso ang Pilipinas. Pipili lang kayo ng pagkakautangan ng loob niyo. Sa demonyo pa talaga. Salita na nga lang, di pa yung mapasalita. Duwag talaga, duwag. Buti pa yung iba, masasabihan mo sa salita lang matapang yan. At least matapang sa salita. Di ba? Sa salita lang matapang yan. O buti pa nga siya sa salita matapang Ay, naka. Si Xi Digong. Ano sinabi ni Digong nung nagpunta siya ng China? Nagmakaawa daw siya? Doon? Parang ganon. Saan na yun? Una, nagpunta siya doon. Hindi mo lang siya feeling ko sinalba nga lang siya ni PBBM nito Saan na yun? Ito, July 17, no? Sa ano pa to? Chinese Embassy pa to. Diyos ko. Okay pa ba kayo, guys? Baka mag 3 oras tayo. Okay pa ba kayo dyan? Hindi. Tapusin ko na lang to. Tapos, move tayo sa next topic agad. Yan, Diba? Proud na proud pa yung Embassy of People's Republic of China in the United Arab Emirates. Ano ba yung Yan, sabi ni Digong. Rodrigo Duterte thank China for its valuable support. Okay. Ganun. Valuable support? Ano nga na support? Anong ginawa? Diba? Anong ginawa? Doon tayo sa resulta. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kutsero, huwag tayong titingin sa pangalan. Tingnan natin yung resulta. Tulad nito, sinabi ni Digong, sabi niya, ni Xi Digong, sabi niya, may valuable support daw sa Philippines economic and social development. Anong economic development?
Yung pagbili ng durian? Pagbili ng saging? Diyos ko. Si Andanar. Sa development sa buhay ni Andanar, salamat. Anong social development? Pinasok nyo nga sa Pilipinas yung Chinese Triad. Iba-ibang sindikato ng mga Chekwang sindikato pumasok sa Pilipinas dahil sa Pogo. Buti nga ngayon nabawas-bawasan na eh. Kasi wala nang Pogo. Wala nang Pogo eh. Diyos ko. Tapos meron pa sa... Teka, wait. Ito kay Xinhua. Akala siguro ni Xi Jinping, pag ginamit pa niya si Digong, maniniwala sa kanya yung mga Pilipino. Hindi na ho. Select Filipinos na lang. Hindi na lahat. Kasi baliw kayo eh. Ay, hindi. Iba pala to. 2019 pa pala to. Wait, asan na ba yun? Alam nyo, feeling ko mabait lang talaga si Presidente. Sinalba lang niya si Digong dito eh. Ito na ba yun? Ito. Tama ba to? Feeling ko talaga sinalba lang siya talaga dito ni PBBM eh. Sa statement na to. Di talaga minsan may mga tao talagang hindi nakakaintindi ng ginagawa mo para sa kanila. Hugot ba yun? Hindi hugot yun, guys. Pero meron talaga, ito example, di ba? Halimbawa, si Digong. Hindi niya naiintindihan na galit na galit sa kanya galit na galit kay Digong yung majority ng mga Pilipino. Lalo na yung mga Pilipino na mahal talaga ang Pilipinas. Galit na galit sa kanya. Lalo na yung mga supporters si PBBM, natural, mga galit kay Digong. So ano sinabi ni Presidente? I hope they discuss the issues we are seeing, shadowing all these things now so we can achieve progress. Sinalba lang siya ni Presidente. Sana pinag-usapan nila to. Pinag-usapan nila yan. Ganyan. I hope, sinabihan pa niya si Digong, I hope you will continue to play an important role in the friendly cooperation between China and the Philippines. Okay? Mabait lang talaga to si Presidente talaga. Promise. Mabait lang talaga to si Presidente talaga. Swerte niya. Sinasalba siya ni PBBM palagi. Ito nga sabi ng isang report. October 20, 2023. China's Information War and Sarah's Political Fortunes. So, yun ang title. Ang sabi, so kinukwento dito yung nangyayari sa West Philippine Sea, na ang gulo-gulo, tapos binubuli nga tayo ng China, ganyan-ganyan. Tapos, bigla siya nag-shift kay VP Sara. Ito. Sadly, only Filipinos who are rabid Duterte supporters have been supporting the Chinese narrative. Vice President Sara Duterte, who swore allegiance to the Philippine Constitution and the flag, is conspicuously silent on the West Philippine Sea issue. She instead continued on her charm offensive to win back the people's trust and support after the disastrous confidential and intelligence funds issue. Mas busy pa raw siya dun eh, na ayusin yung kanyang political capital. Kaya ang sabi ng writer, it would be better for Sara to speak out against China's aggression and illegal activities within the country's 200 nautical mile exclusive economic zone. She could regain her trust if she condemned China's activities in the West Philippine Sea. The longer she remains silent on the issue, the deeper she digs into her hole.
Alam nyo mga kotsero, ako naniniwala ako, totoo yan. Naniniwala ako, totoo yan. Promise. Naniniwala ako, totoo yan. Alam nyo po, yung mga survey na yan, as much as it seems na majority ng mga tao gusto si VP Sara, paikita nyo yung pattern ng survey results, naka-anchor o nakakabit sa kung ano yung pananaw ng tao kay PBBM. Pansinin nyo. Kapag si PBBM tumaas, tataas din si VP Sara. Pag bumaba si PBBM, bababa din si VP Sara. Ang pinagkaiba lang nila, mas mataas ang porsyento ni VP Sara kay PBBM. Pero in-explain ko na yan dun sa nakaraan nating video na irrelevant yon. Irrelevant yon mga kotsero. And that, maling pag-intindi yon ng survey. Okay? Kasi ang survey, dapat kinukumpara mo siya, si PBBM, kinukumpara mo siya sa previous presidents. Si VP, ikukumpara mo siya sa previous vice presidents. So, eto ngayon. Pansinin nyo yung survey pag nakita nyo yung graph niya, pag tumaas si PBBM, tataas si VP Sara sa ilalim. Pag ano, no? Parang ano sila eh, parang correlated. Pag tumaas, ito sa PBBM, ito si VP Sara. Pag tumaas sa survey, sabay silang tataas. Pag bumaba sa survey, babang ganun. Tapos, pag bumaba ulit, bababa ulit. Correlated yung scores nila. Pansinin nyo. Simula nung nag-survey tungkol dyan, laging PBBM and VP Sara goes down on the survey. Sabay. PBBM and VP Sara recovers from the previous survey. Pareho sumasabay, laging ganun, lagi silang sabay. Kasi nga, ang pananaw ng tao, supportive siya sa admin. Hangga't supportive ka, susuportahan ka namin. Kaso, itong sisira kay VP Sara. Eventually. Hangga't di siya nagko-comment dyan, palaging may agam-agam ang mga Pilipino sa likod ng kanilang mga isip na wait lang, si VP Sara ba talaga ay totoong supportive sa administration? Parang ngayon, di ba? Itong nagsisigaw topic natin kanina. Nung nagsisigaw ng bangag, hindi nagsalita si VP Sara. O ngayon iisipin natin, ano ba talaga? Si VP Sara ba talaga compete siya kay PBBM o hindi? Sinabihang tamad. Di ba, Ste? Ano ba talaga? Si VP Sara ba talaga? Ampe ba talaga ng admin o hindi? Oh, di ba? Ngayon, China. Hindi na naman nagko-comment si VP Sara sa China. Ano ba talaga siya? Siya lang yata nahiwalay sa gobyerno. Pagdating dyan. Ako, I think she is supportive of China. Yun yung ko dyan. Yun yung pananaw ko dyan. Opinion ko lang naman. It's not validated. I haven't heard her say anything about China, etc., etc. But again, sinabi nga kanina ni Ray Powell, actions speak louder than words. Action speaks louder than words eh. Ano yung ina-action niya? Yung mga bagay na malapit sa puso niya, nagno-no comment siya. Pansinin niyo. Yung mga bagay na totoong pinapaniwalaan niya, no comment siya. Buti na lang talaga hindi naging DND secretary. Buti na lang talaga. Buti na lang. Buti na lang sa DepEd napunta. Paano na lang yun? Paano na lang yun? Sana pupulutin ng ano. And, alam nyo mga kotsero, siguro, ako I used to support si VP Sara.
100%. Ngayong konti na lang, mga 50-50 na lang kay Bibi Sara. Naghihingalo na ang suporta ko kay Bibi Sara. Ay, nako. But anyway, ba tawag dito? So, yun nga. So, kasi kung ano kung ang hirap tuloy suportahan. Ang hirap yung suportahan. Kasi totoo bang, 'di ba? Yung mga sinasabi nila, mahalin natin ang Pilipinas, etc. Kung sa simpleng statement lang na kukontra ka sa China dahil hindi ka agree sa pangwawalang hiya na ginagawa ng China, hindi kayang gawin. Sana I hope we have a third option sa 2028. I'm really hoping we have a viable option sa 2028. Parang ayoko ng Sara Tulfo lang. Parang ako feeling ko sure na sure na yan Sara Tulfo eh. Feeling ko lang. Siguro mga 60%. 60-40. Sara Tulfo ang maglalaban. Pero I'm looking for another viable candidate. Sana may isa pa or dalawa pa. The viable candidate. Kasi ang hirap eh. Kung silang dalawa lang ang choices. Parang ayoko yatang bumalik tayo sa dating siste pagdating sa China. Parang hindi na yata kaya. Hindi na kaya mga kotsero. Kasi alam nyo, pag bumalik tayo sa dati nating sistema with China, that is it. Wala na. Hindi na papakawalan ng China ang West Philippine Sea for sure. Yun na yun. That will be the end of our claim sa West Philippine Sea. At kahit ilaban natin yan in the future, hindi na yan bibitawan ng China. Parang ginawa nila sa Scarborough. Nung iniwanan ni Panot Aquino, yung Scarborough, hindi na nila binitawan. This time, pag ginawa natin yan sa claim natin sa West Philippine Sea, pag binitawan natin yan, hindi na tayo makakabalik dyan. Sure yan. Sure yan. So, I'm hoping na there's a couple or 3 more viable candidates for 2023. 2028. Sana. Kung sino ka man, huwag ka munang lumabas kasi baka masiraan ka. Baka birahin ka agad. Hindi ka pa birahin ka agad. Huwag ka munang magpaparamdam, huwag kang gawin mo lang yung trabaho mo. Huwag kang gagalaw. Just do your best, whatever you're doing right now. Make a good name. Make a good name doing your job. Huwag ka muna magpaparamdam. Huwag mong subukan. Masisira buhay mo. Si Martin daw, yak. Martin. Yak. Anyway. So, yun. Na yung ating second topic. Diyos ko, second topic pa lang. May isa pa. Ito mabigat-bigat tong third topic natin na to. Kasi regarding to sa economy natin. 1 o'clock a.m. Tapos tayo ng 1:30. Kaya pa ba? Last na. Last na lang to. Last na lang. Dire-diretsuhin ko na. Bukas na ako mag-send wave. Ha? Sensya na. Sensya na send wave. Ako sabi ko na lang sila mamaya. Anyway. So there. Okay, game. Dire-diretso na natin. Ito na yung itong last topic. Medyo good news naman to. Guys. Medyo good news. Alam nyo kasi, mga kotsero, matagal na kasing mga haters, daming haters dyan sa paligid ng ating administrasyon, di ba? Maraming haters dyan eh. Gusto nila maging unstable itong bansa. Bakit? Ba't nila gusto maging unstable? Kasi mga kotsero, pag naging unstable itong bansa natin, magagawa nila lahat ng gusto nila.
Yun, don't forget na yun ang goal, ha? Yun po ang gusto mangyari. Yun ang goal. Sinasadya ho nilang guluhin ang kwentuhan din sa bansa. Sinasadya nila yan. Kasi, pag nawalan, ulitin ko lang ha, pag nawalan ng kumpiyansa ang taong bayan kay BBBM, EDSA 3 ba? O 4 na. Kasi hindi raw counted yung EDSA 3 eh. Nakakadalawang EDSA pa lang daw. O baka EDSA 3. Okay. Pag nag-EDSA 3, pag nag-EDSA 3, o di repeat. Repeat daw, repeat. Repeat of 2000, 2001. Ganun. Repeat of history daw. So kaya kung mapapansin nyo, yung mga yung mga batikos, palala ng palala. Palala ng palala. Kasi it's really aimed at making sure that the people, the Filipino people, do not trust the Marcos administration. Yun talaga ang goal dyan. Yun ang goal dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, paulit-ulit, ang naka-turn off talaga sa akin kay Digong, yung pinagagawa niyang distab. Yung chismis ng distab na for some weird reason, kinumpirma ni Attorney Harry Roque. Bakit? Kasi nga, nakausap nga daw kasi ni Digong yung retired generals at ang pinag-usapan daw nila, yun nga. Yung distab. Tapos, nagkaroon pa ng dalawang general at dalawang sundalo who were calling for destabilization. Tapos, nagkaroon ng video na fake news naman. Yung wala naman nilalabas na video, etc. But anyway, ganito lang po muna tayo for today, mga Kochero. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in the next Coach Jarrett Live, guys. All right, bye everyone, and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?